At bago naman tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa Department of Social Welfare and Development. ASEC, kamusta po itong cash relief assistance ng DSWD sa transport sector? Ilang PUV drivers na po ang napamahagian ng ayuda ng DSWD? And we heard naging successful daw po for the past few days. Well, yes, Joshua. Dito po sa pagpapatuloy na pamamahagi ng cash relief assistance, yung 5,000 pesos na ibinibigay natin sa public utility vehicle drivers, nasa mahigit 1.1 million na drivers nationwide ang nabahaginan natin ng tulong. At nasa mahigit 5.6 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para sa pagpapatuloy na pamamahagi ng tulong. At ngayon, Joshua, nais ko lang banggitin na bahagi ng mga isinasaayos natin na proseso, merong ongoing meeting dyan sa DSWD Auditorium na kung saan lahat ng mga transport network companies ay dala-dala yung kanilang mga listahan ng mga drivers. Ibinabangga natin yan doon sa atin ding pong mga listahan nang sa gayon matukoy natin sino pa ba yung hindi pa nakakapag-claim, hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Kasi nga ang utos ng Pangulong Marcos Jr., dapat tiyakin na walang maiiwanan ng mga tsuper at dapat mabahaginan ng tulong. Ito pong mga tricycle drivers, jeepney drivers, gayon din mga TNBS drivers at mga MC taxi at service delivery riders. So nagpapatuloy ito na exercise natin ngayong araw nang sa gayon hindi na natin ma-encounter yung mga issues na nakaharap natin noong mga nakarang linggo at magiging mas smooth itong service delivery natin. That's good to hear, ASEC. At napag-usapan po noong nakarang linggo, tama po ba, plano din po ng kagawaran yung gawing digital yung payout. Can you give us more update on this one? That's correct. Actually, Joshua, last week, ginagawa na yung ating document review. Bahagi ito ng accreditation process para sa pagpili ng ating magiging service provider na magiging katuwang o kabahagi sa pagsasagawa nga ng digital systems at paggamit ng electronic wallets. Minamadali na rin ito sa utos na rin of course ni Secretary Rex Gatchalian nang sa gayon yung mga succeeding payouts natin at iba pang mga activities that would require the distribution of cash aid ay magagamit na natin ang digital systems. This will not only be efficient and more convenient for our drivers, but this will also help the department sa pag-reduce ng operational and administrative costs. And tama po ba, follow-up lang dun, ASEC, kasi especially dun sa mga rural areas, may mga PUV drivers, tricycle drivers tayong walang digital wallet. So kasama po ito sa pinag-aaralan natin para masiguro pati sila kasama doon. That's good. Tama, Joshua, kasi tinitiyak din natin na meron ding sapat na mga infrastructures para sa pagtataguyod ng digital systems bilang bahagi rin ng pagpapabuti ng pamamahagi ng tulong sa ating pong mga kababayan. Okay. ASEC, sa ibang usapin naman po, may mga paghahanda na po ba ang DSWD dito po sa posibleng epekto ng El Nino sa ating mga kababayan? Joshua, ang Department of Social Welfare and Development ay meron tayong tinatawag na local adaptation to water access at breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Bahagi ito ng Risk Resiliency Program for Climate Change Adaptation and Mitigation ng ahensya. Dito po tinutulungan natin ang ating pong mga kababayan, particularly those who are vulnerable to the effects of climate change na ma-strengthen ang kanilang community resilience sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman kung paano po maiiwasan at makombat ang epekto ng climate change. In particular, yung severe drought or extreme drought na kinakaharap ng ilan sa mga probinsya po ngayon. And of course, dito tinutulungan din natin sila. Mayroon tayong mga capacity building activities and we're also providing additional income to the beneficiaries through the cash for work modality. Okay. Well, on that note, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa DSWD.